Maraming salamat kapatid na Jay. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Sadyang napakabilis ng panahon. Ngayon po ay tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng buwan ng Agosto at papalapit na po tayo sa mga buwan na merong ber sa dulo. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat itong nakalipas na linggo ay talagang punong-puno ng pag-aaral. Ako po ay nasa Taiwan at nagkaroon po ng meeting ang mga biblical scholars, ang mga dalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at galing sa iba't ibang mga dako ng Asia at ganoon din ng ibang bansa. At tunay ang nakita ko doon sa karanasan na yon ay talagang tayo po ay dumarating na sa ilang mga antas ng pag-aaral na kung saan ay ibang-iba na rin ang ating panahon. Katulad po nitong ating nararanasan, ito pong teknolohiya na ito ay talagang napakayaman bagamat napakadelikado din, no? Ang presensya ng AI, ng artificial intelligence sa larangan ng pag-aaral ay talagang hindi na rin talaga siya maiiwasan. At kahit na sa pag-aaral, kahit ang mga Bible students ay ito po ay talagang isang malaking hamon. Ang sinasabi na ang AI ay siya nang pwedeng magdikta ngayon sa ating panahon, naging hamon po na hindi dapat magdikta ang AI sa buhay sa buhay natin, kundi dapat magamit natin ito na merong responsibilidad at merong pong talino. Napaka mapanghamon, ang mga bagay na ito. Kaya napakarami at ang ilan yan ay maaring sa pagkakape namin ni Elder ay maikwento ko rin sapagkat sadyang nakakapangamba lalo na't sa ating lahat na kapag ang teknolohiya ay ang siyang mangunguna, magdidikta sa ating buhay ay talagang merong pagpapala, pero nariyan din, kaakibat din ang tinatawag na ilang mga babala o kaya ilang mga peligro. Ayan. So ngayong umagang ito ay nais nating ituloy. Noong nakalipas ay nagbigay ang ating elder ng ilang mga mahalagang bagay patungkol sa pagpapatuloy ng aklat ng Jonah na ating nasimulan. Na yung pala, ang aklat ng Jonah at saka ng Nahum ay ito po ay merong pagpapatuloy, meron po itong connection. Ang connection ay may patungkol sa bansang Assyria o kaya sa siyudad na Nineveh. So yan ay mapapansin natin at ilang beses na nakita natin na talagang ang bansang Assyria o ang imperyo, ang empire o kaya ang imperyo ng Assyria ay talaga namang napaka ungodly, walang Diyos. Ito po ay isang bagay na ginamit ng Panginoon upang maging paalaala sa lahat ng mga imperyo na nagdaan. Kung ating mapapansin, magmula sa lumang tipan, ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang lahat ng mga may kapangyarihan at ang lahat ng mga imperyo ay hindi mananatili kung hindi sila sumusunod sa kautusan at sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, nais kong tingnan ang Nahum Kapitulo 2, na ito po ay isang bagay na maaaring mahirap nating unawain. Kanina sa pagbasa ng ating kapatid na Mika ay ang Tagalog mismo ay
isang hamon din sa atin. Paano natin maunawaan ito? At ganun din, ang konteksto ay nung lumang tipan pa, nung BCE. Yan. Bago ang common na era or before the common era. Ayan. So talagang mahirap kung hindi natin talaga bibigyan ng pansin at tayo po ay mag-aaral. Pero syempre, sobrang dami ng dapat nating alalahanin mga background. Pero ang nais ko ngayong hapon ay ngayong umaga ay napakasimple lamang na tayo pong lahat ay bigyan ng paalaala na ano ba ang sinasabi ng Nahum? Ano ba ang binibigay nito sa atin? Ano ba ang turo kapag halimbawa ikaw ay nakaupo at nananahimik at inisip mo, basahin ko nga ang aklat ng Nahum. Ano po ang ilang mga bagay na ipapaalala sa atin ng Nahum na ito po ay makakabigay sa atin ng aral na bagamat ito ay panahon ng lumang tipan, ilang libong taon na ang nakalipas, paano ito magkakaroon ng koneksyon at saka ng kulay ng kahulugan sa ating panahon ngayon. Papaano? Kaya minabuti ko na ang pamagat ng ating pag-aaralan ay God is our Nahum. Sapagkat ang salitang Nahum or Naham sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin ay magbigay ng aliw, magbigay ng comfort. To comfort or to console. Yan ang ibig sabihin ng Nahum. Kaya tatandaan natin, bagamat ang Nahum, okay, ang ibig sabihin ay magbigay ng comfort at saka ng consolation, magbigay ng aliw at magbigay ng kagaangan ng loob para bagang ito'y napakahirap nating unawain. Alam nyo, yan ay totoo. Sapagkat dito sa aklat ng Nahum, ito pong Kapitulo 2 ay mapapansin po natin, sadyang napakahirap. Ang mga lingwahe ay napaka-brutal. Okay? Ang mga lingwahe ay ito po ay isang larawan na para bang merong tinatawag na massacre. O kaya yung pagwasak, kaya narinig ko doon sa pagbasa ng Tagalog version ay naroon ang pagkawasak, ang pagkasira at ang lahat ng yan. So kung isipin natin, imbis na iisa-isahin natin ito, mga talatang ito na napakahirap unawain sapagkat merong relasyon ito sa panahon noon, ang larawan ay talagang napakabigat. Kaya ang sabi ng iba, paano natin sasabihin na aklat ng Nahum, ang kanyang kahulugan ay comfort, o kaya ito'y nagbibigay ng aliw, sadyang napakatindi naman ng sinasabi dito patungkol sa magiging karanasan ng bansang Assyria, o kaya ng Nineveh na ang kanyang capital. So parang, paano natin ito mabibigyan ng isang kaisipan na talagang ito ay tama. At ang isa pa, kung ating iisipin ay, ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay dakila, ang Diyos natin ay mapagmahal, pero parang dito sa chapter 2, dito sa Nahum, sa Kapitulo 2 na ito, ay parang nagpapakita na parang walang awa ang ating Panginoon. Parang ang Diyos ay napakalupit. Parang ang Diyos ay napaka-sadista. Na parang ang Diyos ay walang awa. Well, alam niyo kung ating iisipin, yan ang isa sa mga bagay na dapat nating pinag-iisipan ng husto. Ang aklat ng Nahum ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapag-isip tayo ng malalim kung paano natin ito tatanggapin bilang mga mananampalataya. Again, bilang mananampalataya. Kung ito po ay babasahin ng mga hindi mananampalataya, nakakastumble itong aklat ng Nahum. Or hindi lamang Nahum, kundi marami pang iba. Kung ang di mananampalataya ang magbabasa nito, maaring siya po ay dumating sa maling konklusyon ng kanyang teolohiya. Kung ang isang mananampalataya ang magbibigay nito ng paliwanag
maaring siya po ay makapagturo ng maling turo. Kaya pala napaka-importante sa ating mga anak ng Diyos, sa ating mananampalataya, na tingnan natin na maigi at ang sabi nga natin, sa ating pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, wag nating isasalungat ang doktrina ng pagmamahal ng Diyos at ang doktrina ng kabanalan ng Diyos. Sapagkat ang Nahum ay isang halimbawa kung paano natin ito bibigyan ng tamang paliwanag. At makita natin dito na ang Diyos ay Diyos ng paghihiganti. Kung ating iisipin, hindi ba't ang sabi nga, kung aking bibigyan ng buod ang bagong tipan, hindi ba't ang sabi doon ay, kung ang lumang tipan ay nagsasabi, kung buhay ang tinugis, buhay din ang kapalit. Kung buhay ang kinuha, ang tinikil. Tama ba yon? Kinitil. Okay, nandun lang yun, no? Yung mga letra. Medyo nag-rumble lang. No? Kung ang buhay ang kinitil. Kung ang buhay ang kinitil, buhay din ang kapalit. Yan ang sinasabi ng batas ng lumang tipan. Pero pagdating ng bagong tipan, naku, iba na. Kung ikaw ay sinampal sa iyong kanang pisngi, ipasampal mo ang kabilang pisngi. Kung ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ano ang ibig sabihin nun? Pagdating ngayon sa bagong tipan, ang naghahari ay ang awa, biyaya, pagpapatawad ng Diyos. Pero bakit dito sa Nahum ay parang wala nang magagawa ang Nineveh? Parang nakatakda na ang kanilang kahahantungan sa kanilang buhay. Alam nyo, yan ay isang malalim na kaisipan. Pero siyempre, hawak na natin ang ating Biblia na tapos na. Ibig sabihin ng Biblia natin na tapos na, pero meron siyang kasaysayan na kung saan, kung babalikan natin yon at iisa-hisay natin ang bawat yugto ng kasaysayan, maiintindihan natin na ang Bible ay nagbigay sa atin ng pahayag at ito ay nakatala na ang mga nangyari nung lumang tipan ng mga unang panahon ay ipinangyari ng Diyos upang sa panahon natin ngayon ay maging mahalagang aralin sa buhay natin. Nang sa ganon, hindi na tayo lalakad doon sa mga maling gawin ng buhay, kundi magiging maingat na tayo sa panahon natin ngayon. Yan ang ibig sabihin ng Nahum. Yan ang ibig sabihin ng aliw, ng comfort, na kung sakaling gusto nating makita at gusto nating makamta ng comfort, ang aliw na yan, ang kapanatagan na yan, ay ang nais ng Diyos ay alalahanin natin ang buong kasaysayan ng Jonah at saka ng Nahum. So tatandaan natin. So meron akong tanong na mahalaga, no? At yan ay isang bagay. What is our comfort in English? Yan. What is our comfort from the book? Ano ang ating aliw? Ano ang ating comfort? Ano ang ating kapanatagan? Hindi ba't pag sinabing, Panginoon, bigyan mo naman ako ng aliw sa buhay. Bigyan mo naman ako ng comfort. Ang ibig sabihin ay, Lord, ibigay mo sa akin ang kapanatagan. Alam nyo, ang isa sa mga nagiging problema ng buhay ng isang mananampalataya, hindi lang di mananampalataya, kundi mananampalataya ay, alam nyo, nawawalan tayo ng kapanatagan sa buhay. Hindi panatag, para bang parating may bagyo, parang parating may unos, parang parating merong tinatawag na pag-alog sa buhay. Nung pauwi, no? Siguro dahil nakalipas may bagyo, talagang all the way, umikli na rin pala yung oras, no? Naging maikli na dati, 2.5 ang biyahe. From Taiwan ngayon, wala pang 2 oras. Pero maalog yung aking karanasan noong nakalipas. So sabi ko, mukhang maalog ito, 2 oras halos na maalog. At kung ating iisipin, ang buhay, walang hinto ang pag-alog ng buhay.
Dahil sa ilang mga karanasan, dahil sa ilang mga pagsubok na ating nararanasan sa buhay. Anong mga bagay na yun? Ang dami. Personal, nariyan ang spiritual, nariyan ang emotional, nariyan ang relational, ang ating relasyon, nariyan ang material. So napakaraming mga bagay na kung saan hindi tayo napapanatag. Hindi nagkakaroon ng comfort. Pero kung ating iisipin, ang salita ng Diyos, ang Panginoon, ang kanyang nais ay magbigay ng tinatawag na kapanatagan sa buhay natin. Yun lang, ang sinasabi ng aklat ng Amos ay meron tayong 3 bagay na gagawin. Ito, habang ito'y pinag-iisipan ko, habang ito ay binibigyan ko ng proseso sa aking kaisipan, bilang isang teolohiya, bilang isang nag-aaral ng teolohiya, tayo, iniisip natin, nais ko na ito po ay katasin natin, nais ko na ito po ay bigyan natin ng pansin sa 3 bagay na mahalaga. Okay? And bibigyan natin ito ng ilang mga kaisipan. Now, bago yun, bago ako pumunta doon sa 3 bagay na yun, itong paghuhusga ng Diyos sa Nineveh ay talaga namang ibang klase rin. Meron siyang tinatawag na stages. Ayan. Meron siyang tinatawag na stage 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang parang antas. Ayan, no? May antas. Tingnan po natin muna ang chapter 2, verse 6. So, ang mga antas na ito ay sunod-sunod din. Okay, versikulo 6, 7, 8, 9, 10. Magmula sa versikulo 6, yan ang unang antas. Tingnan po natin saglit. Yan. Nabuksan na ang mga pintuan sa ilog at ang mga tao sa palasyo ay nanginginig sa takot. Imagine niyo po na ito po ay isang kaisipan na pag sinabing ilog, pag sinabing body of water, ang ibig lang sabihin ay talagang dadagundong. Dumadagundong ang tinatawag na judgment. Dumadagundong ang tinatawag na paghukom ng Panginoon. Yan ang mga salita. Nabuksan na ang mga pintuan sa ilog at ang mga tao sa palasyo ay nanginginig sa takot. Antas, isa. Tingnan niyo po ang versikulo 7. Ang reyna ay dinalang bihag, kaya't dinadagukan ng mga lingkod ang kanilang dibdib. Sila'y nagiiyakan gaya ng mga kalapating nananaghoy. Kung ating mapapansin, ang antas ay bumibigat ng bumibigat, no? Ang ibig lamang sabihin sa Tagalog, napakahirap niya talagang kunin ang kaisipan, no, sa original na lengguwahe, pero diyan ay makita natin ang matinding iyakan, maaring ang reyna diyan, ang mga kababaihan, ipinapakita ang ilang mga simbolo na kung saan ay talagang nakakatakot. Versikulo 8, ang sabi diyan, tulad ng tubig sa isang lawa na wasak ang pampang, ang mga tao ay mabilis na tumatakas mula sa Nineveh. Huminto kayo, ang sigaw nila. Ngunit kahit isa ay wala man lang lumingon. Nariyan ang kaguluhan at nariyan ang sobrang tindi ng takot. Now, tatandaan po natin na ito pong Nineveh na ito, bagamat ito po ay walang Diyos na imperyo, alam niyo ba kung papaano sa katalinuhan ng Panginoon gagamitin niya ang mga Babylonians, ang mga taga-Babylon, na siya ring lulupig dito sa bansang Assyria. Okay?
So tatandaan natin na aklat ng Nahum ay isinulat para bigyan ng aliw ang mga taga-Juda. So babagsak ang Israel sa kamay ng mga Assyrians at babagsak ang Juda sa kamay ng mga Babylonians. Pero kung ating iisipin, Lord, para bang ikaw ay naglalaro lamang ng chess? Para bang ang Diyos ay naglalaro lamang na ang Diyos ay makapangyarihan? Alam niyo sa Sunday School, napakaganda ng ating Sunday School. Alam niyo, patapos na kami, mabanggit ko lang ito at may isa akong estudyante, no? Parang teolohiya. Diba? Yun ang theologian sa Tagalog, no? Parang isang teolohiya, estudyante ng teolohiya. Patapos na ako, biglang nagtanong sa akin, Pastor, ang topic ay ang pag-uusap na alala nyo, bakit nilikha ng Diyos ang lahat? Ba't nilikha ng Diyos ang lahat? Nilikha ng Diyos ang lahat para sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan. So, di binanggit ko, alam natin yung katekismo. Yung katekismo numero 1, Catechism number 1. Ano ang sabi ng Catechism number 1? Inglesin ko muna, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So ang ginawa ko ay, gawin natin ito, itanong natin ito sa Diyos. Ang tanong natin, what is the chief end of man? Anong pinakatakdain ng tao sa ilalim ng araw? Tanungin natin ang Diyos. Ano ang pinakatakdain ng Diyos sa ilalim ng, sa buong universe na ito? Ang sagot ay, ang takdain ng Diyos sa universe na kanyang nilikha ay gawin ang lahat, i-enjoy niya ang kanyang sarili at bigyan niya ng lugod ang sarili. Mabigat. The chief end of God is to glorify Himself and to enjoy Himself forever. Ang tanong ko, pwede ba natin itanong yun sa Diyos? Kaya alam niyo, pagkatapos, no, kaya nagkaroon kami ng pagpapatuloy, ng continuation. Ang sabi ng estudyante ko ito, sabi niya, Pastor, hindi kaya ang Diyos ay egotistic? Hindi kaya ang Diyos ay makasarili? Di ba pag sinabing egotistic, parang pag sinabi ang kapatid na Jason ay napaka-egotistic, pangit yun. Hindi maganda yun, no? Ang kapatid na ganito ay egotistic, parang makasarili, selfish, makasarili, pangit yun. Pero kung ang tanong natin ay ang Diyos, kailanman ay hindi magiging selfish, makasarili ang Diyos, bagamat siya ay personal na Diyos, personal God, ang Diyos ba'y may personality? Ang Diyos ba'y may persona? Ang sagot ay yes, opo. Pero dahil sa ang Diyos ay Diyos at walang bahid ng kasalanan, at siyang may akda ng lahat, ang may likha ng lahat, kailanman, yan ang kanyang tinatawag na prerogative. Yan ang kanyang pangunahing karapatan, na ang kanyang pangunahing karapatan ay gagawin niya ang lahat ng mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng lugod. Alam nyo, kung hindi yan ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, na pag may gagawin siya, sasabihin ng Diyos, bahala na. Bahala na kung ano man lang, kung ano na mangyari. No. Kung sakaling ang Diyos ay hindi niya iniisip ang kanyang kaluwalhatian, maaring tayo po ay nasa peligro, maaring tayo po ay delikado ang ating buhay. Pero ang sabi ng aklat ng Efeso doon, Ephesians, doon po sa unang kapitulo, 3 beses na inulit ang mga salitang to the praise of His glorious grace. To the praise of His glorious grace. To the praise of His glorious grace. Ibig sabihin, ang lahat ng yan ay binigay ng Diyos para sa kanyang kaluguran. Aba, napakabigat nun. Imagine. What is the chief end of God? The chief end of God is to glorify Himself and to enjoy Himself forever. Napakalalim, no? Pero alam nyo,
Yan ay isang katotohanan na dapat nating ninanamnam sa buhay. Kasi kung hindi ganyan ang Diyos, hindi niya tayo mahahamon at mabibigyan ng hamon na sundin natin siya, na maging katulad. Kasi ang Diyos, kapag siya ay nagnais ng mga bagay para sa iyo, para sa akin, walang halong biro, walang halong pagkakamali, walang halong kasalanan. Kaya ang sinasabi natin, Panginoon, nawa ang kalooban mo o masunod. Bakit hindi kalooban ko? Ba't hindi yung kalooban mo masunod? Kasi ang kalooban mo at kalooban ko ay magkakamali at magkakamali. Pero ang kalooban ng Diyos kailanman ay hindi. Hindi pa siya nagkamali, hindi siya nagkakamali, at hindi siya magkakamali. Kaya itong mga bagay na ito, ano ang comfort? What is our comfort? Tapusin muna natin yung verse 9. Ayan. Samsamin ang pilak, samsamin ang ginto, ang lungsod ay puno ng kayamanan. So dito makita natin dahil ang Nineveh, dahil sa ang kanyang pagiging imperialista, na sakop ng matindi, siya po ay nakapagkamkam at nakapagsamsam ng talagang kayamanan. Kaya ang kanyang mga Diyos-Diyosan ay gawa sa mga ginto na kanyang sinamsam doon sa mga lugar na kanyang sinakop. Kaya yan, ipinapakita, aanuhin mo ang ganda ng isang palasyo, pero ito naman ay galing sa mga masasama, galing sa masasamang paraan. And then ang last, tingnan po natin ang talatang 10, ang sabi dyan, wasak na ang Nineveh. Iniwan na ng mga tao at ngayoy mapanglaw na. Ang mga tao'y nasisindang. Nanginginig ang mga tuhod. Wala ng lakas at putlang-putla sa takot. Imagine niyo? Yan ang larawan ng Nineveh na darating ang time na sila talaga ay mawawala. In fact, sabi nga nawala sila sa mapa, pero pag sinabi nating Assyria, ay pwede nating malocate sa Middle East at maaring ito ay nasa region ng Mesopotamia. At kung ating iisipin ay bagamat ang kanilang kapangyarihan ay kilala noon, pero ngayon ay wala na. Ang lahat ng yan, lahat ng ito ay pagpapaalala sa atin. May 3 bagay akong nais na ibigay. Ano ang comfort? What is our comfort from the book of Nahum? Number 1. Ayan. Tingnan nyo, magkakaroon ka lamang ng comfort kung ikaw ay mamuhay ng may makalangit na pangitain. Lord, bigyan mo naman ako ng aliw sa buhay. Bigyan mo naman ako ng comfort sa buhay. Bigyan mo naman ako ng lakas na talagang tatagal sa buhay ko. Alam niyo kung paano? Yan, ito number 1. Kasi yung backdrop, na pag sinabi natin backdrop, yung background, tingnan niyo, ang malupit na backdrop ng Diyos, ang malupit na background. Imagine niyo itong ating, anong tawag dito sa na ito? Granite? Oo. So imagine niyo, itong buong harap natin ay itim na itim. Itim na itim. Alam niyo, ang backdrop daw na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay kulay itim upang mas lalo nating makita ang kanyang mga kamay na gumagawa sa ating mga buhay. Kaya pala ang kulay itim ay napakagandang background. Kaya kanina nakita natin ang choir, no? Ang gaganda at mga gwapong mga members kanina dahil sa gusto natin na magkaroon tayo ng selebrasyon ng yung ating kultura. Nakita natin, ang ganda ng background. Ganda ng background. Bakit? Ganyan daw ang Diyos. Kulay itim ang background ng ating mga buhay so that, kaya para mas makita ang kanyang pagkilos at ang ganda ng kanyang ginagawa, makita natin ang tinatawag na eternal perspective.
Ang comfort na yan, ang aliw na yan na hindi makita sa kung ano ang lakas mo. Again, muli dito sa aklat ng Nahum, napakatindi ng Assyria, napakayaman ng Assyria, napakalakas. Yung binanggit dyan ng mga leon, ang mga leon ay parang ang armies sa mga Nineveh ng Assyrians ay parang mga leon na inalagaan, na nakakulong, na kapag panahon na upang sumaklaw, pinapakawalan at para lumamon ang lumamon. Iyan ang larawan. Pero hindi doon matatagpuan ang tunay na aliw at comfort sa buhay na ito, kundi kapag ikaw at ako ay mamuhay ng merong eternal na pananaw. Ano ibig sabihin? Na hindi lamang tayo pandito. Hindi mo lang iniisip kung ano yung pandito, kundi yung pandoon din. Hindi ko sinasabi na huwag nating pakailaman, maling turo, no? Huwag tayo maging dualist, o kaya huwag tayo maging Platonists, okay? Na kung saan ay, pagka sinabing material, evil. Pag sinabing spiritual ay good. Huwag nating lagyan ito ng paghiwalay na hindi tama, hindi tama. Ang lahat na meron tayo kasama ng ating material at physical na kaanyuan ay galing sa Diyos. Ang lahat ng yan ay dapat sa Diyos. Pero ang sinasabi ng Biblia ay, isipin mo ang mga bagay na patungkol doon. Patungkol doon sa kung saan ang nais ng Diyos ay nagahari ang kanyang katuwiran, nagahari ang kanyang hustisya. Isipin natin. Ang sabi ng Colossians doon, ang sabi ay, ating ilagay ang ating mga damdamin, ang ating mga affections, ang ating mga desires, ang ating mga ninanais at nais nating ninanais, ang ating mga desires doon sa makalangit, hindi dito sa mundong ito. Alam niyo, malalim yan. Ikaw at ako, tayong lahat, ay tinatawag na tayo ay may oras tayo dito, anong oras na natin, saan tayo pupunta, may mga schedules tayo, ito yung gagawin natin, may mga plans tayo, magaganda yon at dapat tayong maging responsable. Subalit, pagkatapos ng lahat ng ito, wag nating kakalimutan ng lahat, na ang lahat ay merong eternal na kahulugan. What you are doing right now, ano man ang ating ginagawa ngayon, ay magkakaroon ng eternal na kahulugan sa buhay. Kaya mga kapatid, tatandaan natin, ano ang pananaw mo? Anong pangitain mo sa buhay? Masayang-masaya ka na ba? Kapag ang mga bagay dito sa mundong ito ay sabihin natin na nakamtan mo na, nakamit mo na? Masaya ka na ba na ang lahat ng mga bagay dito ay maaring nasubukan mo na, na-try mo na, okay ka na, pero nakakalimutan natin ang eternal na pananaw sa buhay. Yan ay nakakalungkot sapagkat nandito tayo sa mundong ito na sadyang nandito tayo, totoo yan, no? But we are not just meant for this world, we are meant for another world. Kaya pala isang mahusay na manunulat na C.S. Lewis, no? Ang kanyang katalinuhan, ang kanyang genius ay, kaya pala ang kanyang mga books, ang kanyang mga aklat para sa mga kabataan, The Chronicles of Narnia ay nagpapatuloy na nagpapaalala that there is a better world. Merong better world para sa iyo at para sa akin. Na hindi lamang tayo naririto, na tayo po ay parang kinakapture, na parang tayo ginagawang bihag ng mga bagay na parang pantasya sa buhay. Di ba? Imagine yung pantasya sa buhay. Nako, yan ay isang bagay na challenge nating lahat. Di ba? Kapag sinabi nating pantasya, okay? Pero ang nais ng Diyos pala, iligtas tayo sa mga bagay na pantasya upang tayo idalhin sa tinatawag na matinding katotohanan kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Imagine natin, ating isipin na mayroong posibilidad na tayo ay makilala sa ating Panginoon. At ang pagkilalang yan ay magkakaroon ng lalim sa buhay na ito at tayo ay magiging kawangis ng Panginoon. Yan ay isang bagay na sa atin lamang ibinigay. Na tayo po ay nasa wangis ng Diyos.
na tayo po ay mga wangis niya, kawangis niya, image bearers, na tayo po ay nagbibigay ng kulay sa mundong ito. Kaya alam niyo ba, ang gagamitin ng Diyos pagdating ng eschatology, pagdating ng huling araw, ang gagamitin niya ay walang iba kundi ang kanyang iglesia upang maging ilaw at upang maging liwanag sa mundong ito. Wala siyang gagamitin na kung ano paman. Kaya magiging hamon sa atin itong teknolohiya na sinasabi ko. Imagine na natin, no? Na kahit na yan ay AI, ang AI walang tinatawag na repentance. Walang tinatawag na pagsisisi. Kahit sabihin natin na kausap mo ay sino? Si Alexa or si Agnes or what? Kausap siya pero walang emosyon, walang repentance. Ang nais ng Diyos ay hindi AI na magsisi, kundi ang nais ng Diyos, ikaw at ako na merong na tayo ay nasa wangis niya. Kapag sinabi natin eternal perspective, yan ay dinadala natin sa ating mga puso. At yan ay ating inaalagaan, yan ay ating talagang niyayakap sa buhay natin. Panginoon, ang nais ko ay ikay mapaglingkuran. Hindi ako mananahimik hanggat hindi nananahimik ang puso ko sa iyo. Ba napakaganda, no? Mamuhay ng may eternal na perspective. Hindi natin kayang hayaan lang na tayo ay kinokontrol ng mga material na mga bagay sa mundong ito. Tatandaan natin. Kaya ang mga Kristiyano, ang pananaw natin sa mga bagay na ito ay tayo po ay informed. Tayo po ay mayroong talino. Ikaw ba yung tipong kapit na kapit ka dun sa mga bagay na yan? Ang sabi ng awit kanina ng choir, walang sino man ang katulad ni Jesus. Wala siyang katulad, no? Wala siyang katulad. So anong ibig sabihin, pastor? Pagigihan natin, gawin natin ang ating makakaya, subalit ilagay natin sa kaisipan na kunin naman ito ng Diyos. Ang sabi ng song, take the world, kunin mo na ang mundong ito, but give me Jesus. Kahit mawala ang mga bagay na ito, mabigat. E paano kung sakaling kukunin ng Diyos? Sino ang magiging pundasyon mo sa buhay? Kung sakaling subukin ka at ako ng Panginoon, parang katulad ng buhay ni Job, kinuha lahat sa kanya. Kinuha lahat, ari-arian, mga tauhan, ang kanyang negosyo, ang bakahan, na sobrang yaman ni Job noong mga panahong yon, kinuha ng Diyos at maging ang kanyang pamilya. Ang mahal niyang mga anak, kinuha ng Diyos hanggang sa ang kanyang asawa ay nag-iisa at sinabihan siya, Job, asawa ko, sumpain mo na lang ang buhay na ito at limutin na ang Panginoon. Maaring yan ay dumating sa buhay mo at sa buhay ko. Palaisipan, hindi mo man sabihin, pero ang iyong ugali, ang iyong attitude ay nagmamaktol. Sinasabi mo na, bakit kaya ganito? Lord, bakit ganito? No? Ang dami nating pwedeng isumbat sa Panginoon. Kasi nga, hindi tayo natututo na mamuhay na merong eternal perspective. Katulad ng Assyrians, in-enjoy nila ang moment ng kanilang buhay, ng kanilang heyday. Pero pagdating ng kanilang twilight zone, nakita nila ang kawalan. Ang sinasabi ng preacher, walang kwenta, ang lahat ay singaw lamang sa mundong ito. Pangalawa, hindi lamang mamuhay ng may eternal perspective. Number 2, manalig na may hustisya ang Diyos. Ayan. Alam niyo, ito, parati ko narinig, no? Dito sa ating bansa, wala namang hustisya. Totoo yun? Well, totoo. Pero dahil sa may Diyos, hindi naman talagang tuluyan na nawawala ang hustisya. Oo. Hindi naman tuluyan, meron pa rin. Meron pa rin. Minsan nag-share sa akin yung aking anak. Sabi niya, pa,
Para sa akin, guilty. Pero walang sapat na ebidensya. Malupit, no? So, paano mo nina-navigate yan? Meron namang isa, inaral ni Brad at ganyan at palayain sapagkat matanda na. Parang pag sinasabi, parang naluluha ako. Sabi niya pa, grabe rin, nasa kamay pala minsan ng mga mambabatas o kaya ganito na pwedeng masira ang buhay ng isang tao kung walang pagkilala sa Diyos. May mga panahon sa buhay natin na parang walang hustisya. May mga panahon sa buhay natin na parang unfair. Unfair ang Diyos. Unfair ang Diyos. Parang hindi siya nagtitake notice sa buhay ko. Hindi siya nagpipay attention sa buhay ko. Parang ganyan. But you know what? Ang aklat ng Nahum ay nagpapaalala sa atin na manalig tayo na may hustisya ang Diyos. Walang hustisya man sa atin, sa ating barangay, sa ating bayan, but may hustisya ang Diyos. Tingnan nyo kung ano ang gusto ng Diyos. Huwag mong ibaling lamang sa mundong ito. Talagang hindi tayo makakakuha ng hustisya. Bakit? Kasi nga, fallen ang mundong ito. Ang bawat isa sa atin, merong mancha, merong dumi, merong kasalanan. Pero ganun pa man, ang hustisya ng Diyos ay mananaig pa rin. Kaya tingnan natin itong Assyrians. Nag-enjoy sila ng moment nila. That was their moment. Pero in the end, sila po ay talagang nag-suffer. Kaya sa umagang ito, huwag nating hamunin ng Diyos. Huwag natin siyang para bang nakipaglaro lamang tayo sa Panginoon. Well, hindi ko ibig sabihin na ang Diyos ay nakakatakot, na ang Diyos ay parang wala siyang time na tayo ay kanyang. Kaya lang may danger din, no? Sabi ng song, and He walks with me and He talks with. Ang ibig lang sabihin ng song na yon ay meron tayong personal communion sa Panginoon. Pero hindi natin siya body-body na parang sabihin, ikaw na bahala, o kaya, total naman, body kita, ganito, ganyan. No! May prerogative pa rin ng Diyos at hindi natin siya body-body. At kung ano lang ang gusto mo, doon pa lang mo sasabihin na, Lord, ikaw bahala. Pag hindi, Lord, sarili ko masusunod. No! Mga kapatid, ang hustisya ng Panginoon ay makita rin natin sa righteousness na kanyang ibinigay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. May hustisya. Why? Because He sent His Son to die for you and for me. May hustisya. Kaya lang itong hustisya na ito is beyond measure. Ang hustisya na ito ay talagang tayo ay pwedeng mamangha kung bakit ginawa ng Panginoon para sa isang matuwid na tao na mamamatay sa isang makasalanan. Na parang makasalanan na ito ay magiging matuwid sa harap ng Diyos. Manalig na may hustisya ang Diyos. Kaya ang sinasabi ng Nahum, ako ay merong pagiganti sa bansang Assyrians. Panginoon, ba't ka maghiganti? Di ba? Dapat hindi. Dapat sapagkat ang Diyos ay banal, meron siyang pamantayan at alam niya na ang bansang Nineveh. Panginoon, sa Jonah nga, gusto mo na maligtas. Tapos sisirain mo rin pala sila. Oo, nagbigay ng mensahe ng Panginoon sa Jonah, pero sila'y pala, ito kung ating isip, sila pala ay nagpakita lamang. In the end, pakitang tao lamang pala. Karamihan, of course. Hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat. Pero karamihan, nagpakitang tao. Kasi nga natakot lamang, parang sabi, natatakot ako sa impyerno, kaya naglilingkod ako sa Panginoon. Mali! Natatakot ako sa malas, kaya ako'y naglilingkod sa Panginoon. Mali! Natatakot ako sa karma, kaya ako naglilingkod sa Diyos. Mali! Okay? Natatakot tayo sa Diyos. Meron tayong fear of God because God is holy.
Siya ay banal. Siya ay walang kapantay. And God deserves everything that we have in this life. At ang lahat ng ito ay iaalay natin sa Kanya. He has the prerogative. Siya ay merong pangunahing karapatan sa ating mga buhay. Yan ang hustisya ng Panginoon. Mga kapatid, isipin yun. Kaya alam niyo, ang kaligtasan natin, hindi lang ito niligtas tayo para magpa-banjing-banjing lamang sa Christian life. No. Ang nais ng Diyos ay para tayo ay maging instrumento ng Kanyang hustisya na saan man tayo patungo, saan man tayo pumaroon, anuman ang ating sitwasyon, maipapakita natin na ang Diyos ay merong hustisya dahil ikaw ay ilaw at asin sa mundong ito. That is the justice of God. Okay? Kaya, huwag nating hayaan na yung mga hamon sa buhay na ito ay manlulugmok tayo. Manindigan ka. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang Kristiyanong kaisipan sa bagay na yan? Isipin natin parati, paano ko sasalubungin itong hamon na ito? Ano ka ba? Kristiyano ka ba? Salubungin mo bilang isang Kristiyano. At kapag nasalubong mo ito, Lord, ano bang tinuturo mo sa akin? Ay, magpakumbaba. Ay, ako ay tumingin sa iyo na ikaw lamang, lahat-lahat sa akin. Kaya tingnan nyo, balik sa number 1, mamuhay na merong eternal perspective. Pangalawa, manalig na may hustisya. Ang Diyos may hustisya. And then the last, panatilihing maging pakumbaba at pagsisisi. Nilagay ko dito sa notes ko, panatilihin ang humility at ang repentance. Number 3, pakumbaba at pagsisisi ang ugaliin sa buhay. Alam niyo, napansin ko, elder, magmula nung tayo nag-umpisa sa John hanggang ngayon, paulit-ulit na sinasabi at ating nababanggit na ang pagsisisi at ang pagpapakumbaba ay hindi natin pwedeng ipaghiwalay. Sino man ang nagsisisi na, ito hindi ko sinasabi na, Pastor, ang ibig bang sabihin yung nagsisisi tayo, tanggapin natin ang Panginoon ulit? Alam niyo, kagabi, no? Medyo, hindi pa ako nakakabawi kagabi. May in-interview ako, napapasok sa seminary. Sabi ko, ilang taong ka ng Kristiyano? Mga mga taon na rin po, siguro may mga 7 taon, pero nung isang araw ko lang po talaga naintindihan ganito sa isip ko. Kaya gusto ko makasigurado na tinanggap ko ulit ang Panginoon. Hindi ko binigyan ng parang ginawang big deal yun. Pero ang point ko ay, itong taon to, sabi ko, totoo yan, na nagbibigay ang Diyos minsan ng malalim na paalaala na ikaw at ako ay kailangan talagang pag-isipan natin ang buhay na maaring ang buhay na nais ng Diyos ay itong ating ugali ay talaga namang dapat nating asikasuhin. Mga kapatid, kung wala tayong ugali na tayo ay mapakumbaba at tayo nagsisisi, wala kang mararating sa buhay. Wala tayong mararating sa buhay. Imagine mo yung taong mapakumbaba at saka nagsisisi. Ang ibig sabihin nagsisisi, hindi yung parang tatanggap ko ulit kay Jesus. No. Ang point ay, yung bang nakikita mo parati yung kawalan na parang pagka ikay nilapitan, alam mo kapatid, ganito, kamusta ka ba? Ginagamit minsan ng Diyos ang ating mga buhay na para mapanatili ang pagsisisi at ang pagpapakumbaba na yan. Mga minamahal sa umagang ito, gusto mo ba ng comfort sa buhay? Gusto ba ng aliw sa buhay? Huwag mong hanapin kung saan-saan. Ang sinasabi ng Nahum ay, number 1, mamuhay ng may eternal na perspective. Number 2, manalig na may hustisya ang Diyos. At yan naman ay totoo. At pangatlo, ang pagpapakumbaba at ang pagsisisi ay dapat na maging ugali ng ating buhay. Mga kapatid, ito ang simpleng kaisipan ng Nahum. Na sana, ito yakapin natin. Maintindihan natin, may apply natin sa buhay. Tingnan nyo. Kung sino pa yung mga taong mapagmataas, walang pakialam kung ang buhay nila ay sila'y nakakatisod,
Sila ay nakakastumble kasi nga mapagmataas. Tingnan nyo, sa totoo lang, hindi sila masaya sa buhay. Totoo yan, hindi sila masaya sa buhay. May kulang pa rin talaga. May kulang pa rin. So mga kapatid, nawa ang aral na ito ay maging paalala sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, salamat po na minsan pa ipinapaalala mo po sa amin ang inyong kalooban na dapat naming angkinin at dapat naming yakapin. Lord, salamat sapagkat ang bansang Assyria, bagamat ito po ay wala na sa mapa at alam namin, O Diyos, ang mga bakas nito ay maaring nariyan pa, subalit ang mga imperyo na nakalipas, may mga makapangyarihan na hindi, O Diyos, magtatagal sapagkat walang puwang ang inyong pagkadiyos sa buhay. Walang puwang ang inyong paghahari sa kanilang mga buhay. Pero, O Diyos, ngayon, salamat sapagkat kami ay may pagkilala sa iyo. Salamat dahil kami po ay merong relasyon sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sapagkat kami po ay napaalalahanan ng ganito. Ingatan niyo po ang inyong mga salita sa aming mga puso at ito po ay aming maipamuhay araw-araw. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.